Good morning mga kabayan. So ngayon pupunta na kami mga kabayan, biyahe kami papunta ng airport kasi ang next destination namin ay sa Paris. So ito iiwan na namin itong apartment namin na dirintahan dito. So maaga kami ngayon dahil maaga yung flight namin. So dalawang gabi din kami dito sa hotel na ito or apartment. Ito po yung day 3 ng aming bakasyon. So yung day 3 namin papunta kami sa Paris. So doon kami mag-i-spend ng vacation namin. So yan, antay muna kami ng taxi papunta dito. Faster nga. Yeah. Yeah. Oh, sure. Dito na, dito. Kaya na. Sorry eh. Sarado mo. So ngayon mga kabayan, pa-check-in na po kami dito sa Norwegian Air Sweden po na airlines. Sasakyan namin papunta po kami ng Paris. So ito po yung pila dito. Ito na po mga kabayan yung flight namin. Papunta po ng Paris. Ayan, habang nag-aantay kami dito, ayan si Amaya, meron siyang ligo. Ito yung binili namin, binubuo niya oh. Ayan oh. Very good si Amaya oh, malapit na. Almost finish. Ayan, si Kuya Axel. Tablet na siya kasi tapos na yung ligo niya, nabuo niya. Ayan. So ito, nag-aantay pa kami ng aming flight. Medyo napaaga kami dito. Ang importante, ayan, nakapwesto na kami. Bali, papasok na po kami mga kabayan sa Norwegian Airlines. Papunta po ng Paris. Ayan. So on the way na po kami. Palipad na po kami. Papunta po sa Paris. Ayan po si Amaya at saka si Axel. Dito na po kami sa Paris mga kabayan. Papasok na po kami doon sa may airport. So ito na po yung walkway. Lalakad kami dito. We are here now in Paris, France. Naglagay lang ako ng sunglass kasi namamaga yung mata ko dahil Makati. Tapos namumula. Kukuha kami ng baggage namin doon sa baba. Kuha na namin. Ang gagawin namin ngayon, hanap muna kami ng makainan dito bago magbiyahe papunta doon sa aming apartment na tutuluyan ngayon dito. Ayan, so nandito kami ngayon sa may airport mga kabayan. Nag-aantay muna kami ng oras kasi yung check-in pala namin sa hotel alas 3 pa pala siya pwede naming check-inan kasi nakarating kami dito ngayon ay alas 11. So 11, 12, 1, 2, 3, so may 4 na oras pa antayin namin bago kami maka-check-in doon. So kumain na kami, tapos na kami kumain at pahinga na lang kami. Maya tawag na kami ng taxi para sakto na mag-open yung check-in ng hotel namin, maka-check-in kami. Kasi pagka kuan kasi mga kabayan, pinili ko kasi na flight papunta dito ay maaga. Hindi ko na timing yung oras yung sa hotel. Papa, hot. Si Maya nainitan daw siya. It's hot? Nainitan siya. Mainit nga dito mga kabayan sa loob ng airport. O talagang nag-adjust na yung katawan namin. Kasi sa Greenland malamig. Kasi Maya pinapawisan siya. Hindi din biro pala mga kabayan pag magbakasyon ka kasama mo yung pamilya mo kasi doble yung pagod. Kung pagod ka na sa biyahe, nandyan pa yung mga bata, talagang alalayan mo. Pero okay lang yan kasi ito para naman sa kanila itong ginagawa namin para ma-experience din nila itong lugar na ito. Si Amaya mga kabayan, naiinitan siya. Mainit ka dito sa airport nila or nag-adjust na yung katawan namin. Pinapawisan, tinanggal ko na yung damit niya. Ito, sleeveless na lang, pawis na pawis. Airport na ito, sa loob na ito ng airport. So sakto na ito, ibiyahe namin. 40 minutes yung biyahe kasi sa taxi. So ngayon dito ay alas 2 na ng hapon. So alas 3 yung check-in namin. Baka makarating kami doon alas 2:40 or alas 2:50. So sakto yung check-in namin pagdating doon para makapwesto agad kami. Parang Pilipinas lang din dito. Ang daming mga green, no? Parang Jensan eh. Papunta ng Jensan International Jensan Airport. So, ang daming mga puno. Ayan, mga damo-damo na yun. Ayan, nandito na po kami sa labas ng apartment namin. Pero yung check-in time kasi namin alas 3 pa. So ngayon alas 2 pa dito. Pero papasok siguro kami, ilalagay lang yung gamit. At maya makapasok naman kami sa kwarto namin.
So, galing kami sa airport, biyahe dito. Nakalagay kasi kanina, 40 minutes daw yung biyahe. Pero yung sinakyan ko kanina, nasa 20 minutes lang ata or basta 15 minutes. Ang bilis niya magpatakbo dito. So, ito po yung view dito. Marami siyang mga kahoy. Ayan. So, napaka-presko dito. Yung temperature natin ay nasa 20 degrees Celsius. Medyo mainit-init na konti. Lalo na pag may sikat ng araw. Aabot na din ng 25. So, dito kami mag-check-in sana. Kaso lumabas kami. Dahil hindi ko mabuksan yung pangalawang pinto na, yung final na. Yung una lang sa entrance, nabuksan ko kasi yun lang yung na-screenshot ko kasi nakuhaan. Mayroon pa pala siya isang guide na kung temporary ka pa lang dito, pagbaguhan ka, dun ka sa likod magdaan. Pero mayroon pa rin yung code. Ang problema, hindi ko na makita sa cellphone ko yung sa screenshot ko. Tapos yung link niya na binigay kasi yung guide, ay hindi ko siya makita. Hindi ko na ma-open yung link niya. So, ikutin ko. Kasi dalawa kasi yung way na para makapunta ka dito. Yung unang way kasi pag first timer ka, ito siya, ay dapat dun ka pala pumunta sa kabila kasi temporary pa lang yung gamit mo na code. Kapag final na, dun ka nadadaan sa kabila. So ang ginawa ko, dun ako dumaan sa final. Problema, hindi ako makapasok dahil wala pa akong permanent na code dito. So doon ako sa kabila pupunta. Ang problema lang, yun lang, hindi ko na alam kung anong code yun sa kabila. Pero susubukan natin. Sana may magbukas dyan at maka-inquire tayo sa loob. Pinasa lang kasi sa akin online yung code ng gate, main gate lang. Tapos makapasok ka sa main gate. Sa main gate, tapos yung sa final niya sa loob talaga, mayroon pang isang code. Kasi kung wala na code. The code is 97153. Diretso lang. Diretso pa na, oh. Door 04. Papa, Oh. Diretso pa, tagos ano. ay, bugat mo na yun. Ako na. Wait lang. Si Amayo, uy. Sa unahan pa, Cham. Tagusan yung kwan, Cham. Scared mo yun. Don't scared. Para sa kuya ko. Sige, diretso. Asa to? Tawagin mo ganda. 04? Sirport. Papa, I'm scared mo yun. Ayan, ito na po yung apartment namin sa number 4. Anak. Ito 04. Ito 04. Sirport? Ano? Wait lang. Huwag mo nagpindot. Ito, may code siya dito. Anong code? So, may code siya binigay dito. Ako na ba yung ayun, bukas na din. Ay, sa wakas nandito na. Salamat, Lord. Sakto, alas 3. Ito po yung aming kwarto. Yan. Ano? Okay lang yan, basta makatulog tayo. May kusina dito, oh. May kusina. Ay, dalawa. Alright. Kasi, isa lang, maliit lang siya ba? Ayoko yung doon sa Ayan. Okay na to. Dalawa pala yung kwarto dito eh. Mga ba ng tagal ko kanina sa labas? Siguro mga 30 minutes din siguro, no? Kasi nga, hindi pa alas 3. Hindi. Pwede naman tayo makapasok kaya hindi alas 3. Ang problema lang, yung code dito sa kwarto ba, hindi ko alam. Tapos may link man binigay sa akin, i-guide daw. Hindi ko na screenshot. Yun pala ay nadidelete siya mga kabayan. So nadidelete siya. Ngayon, yung nag-open ako kanina, hindi ko na siya ma-open. Pero na-screenshot ko yung code lang doon sa gate, sa main gate. Pero sa kwarto, hindi. So ayan, kinunta ko pa yung property. Hindi kasi sila madali kontakin kasi pag tawagan mo sa cellphone, hindi sila sumasagot. Email lang. So nag-email ako, mabuti, sumagot sila. At nahirapan ako sa kontak sa pag-open ng link kanina. So ma-expire pa yung link kasi binigyan na ako ng access nung 3 days bago kami mag-check-in dito. Pero nung dumating ako pagka 3 days ngayon, hindi ko na ma-open yung link. Kaya hindi ko alam yung password ng kwarto. So, pagdating mo dito, hindi mo makikita yung may-ari kung sino. So, bibigyan ka lang yan ng code sa gate at saka sa kwarto. So, yan. Okay na ito. Ano, may aircon? Wala. Electric fan lang. Electric fan lang to? Wait. Yeah. Electric fan lang. Pero ayos na. Napakainit. Iba pala dito. Kuan pala mga kabayan. Electric fan lang pala. Diyan yung may-ari ng dog. Akala ko kasi kuan yun dito. Yung aircon, di ko din na-inquire. Kaya pala mura. Ayan. It's okay lang. Pero okay lang. Wala nga siyang aircon dito. Parang heater lang meron eh.
Pero malamig-lamig naman konti ang lugar. Tapos mayroon ko siyang garden dito sa labas. Ayan po. Ito may kama dito. Parang sofa bed yan. Oh, pwede Ay, Kwanto? sofa. Sopa to. Pwede ito yung sopa, pwede ito bed din. Ayun oh, pwede ito puin. Pero ito, kasya na kami dito, 4. Oh, electric fan lang. Okay na yun mga kabayan. Budget lang naman ito kasi. Ang kagandahan kasi nito, mayroon siyang kusina. Yan oh. Oh, pwede ka magluto dito. Yan, makatipid ka dito. Hindi na tayo mag-arte-arte kasi dapat diskarte. Okay lang kung may pera talaga tayo. Marami tayong pera kahit titira tayo sa luxury. Yan, may mga gamit ata to dito. Ayun, sa wakas mga kabayan, kakabili na tayo dito sa may grocery. So pupunta ako ng grocery store kasi si Amaya nauuhaw na. Kanina pa kasi kami sa labas. So mayroon siya ditong binigay sa akin, yung may-ari dyan ng bahay mga kabayan. Ano ba to? Yung may-ari dyan ng bahay, pero hindi ko siya nakikita. Nagbibigay lang siya ng app. Mayroon ditong guide kung saan ka pupunta. Ayan po yung Carrefour. So pasok tayo sa loob para mag-grocery mga kabayan, no? Ngayon mga kabayan, pabalik na tayo dun sa apartment. So memorize ko na mga kabayan yung daanan. Kasi malapit lang pala siya. Pinaikot-ikot lang ako ng mapa. Kasi yung mapa natin parang yung sinusunod, parang sasakyan eh. Talagang dadaan ka sa tama. Pero pwede pala mag-shortcut. Ayan, naka-red pa. Naka-red pa siya. So antay muna tayo dito. May mga pedestrian lane kasi dito. So dito dapat sunod tayo sa rules kasi hindi natin lugar ito. Kahit naka-red siya tapos walang sasakyan, huwag tayong dumiretso. Dapat green para safe tayo. So ito, bumili lang ako ng hindi karamihan kasi medyo mabigat-bigat din. Naglakad kasi ako mga kabayan, siguro mga nasa 10 minutes din lakarin. Kasi hindi kasi ako nag-taxi kasi mahal dito yung taxi mga kabayan. Pwede naman sa lakarin eh. Saan ba yung dinaanan ko kanina? Pero alam ko naman yung lusutan. Kasi kung hindi natin malaman, wait lang ha, parang nalito na ako. Nalito ako sa... So yung mga kabayan, nagkamali pa ako ng nadaanan, dun ako sa kabila. Pero eto, naalala ko, dito pala ako dumaan kasi tumitingin kasi ako sa building. Tinatandaan ko siya, yung shortcutan. Hindi na kasi ako dadaan dun sa yung dinaanan natin kanina kasi umikot tayo. So tingin-tingin lang ako dito kung ano yung sitwasyon. Gusto ko lang ikabisado yung daanan para hindi na tayo titingin ng cellphone. Ito lang, camera lang yung kuha natin, hawak. Kasi pag titingin pa tayo ng cellphone, dalawa, tapos mayroon pa tayong dala. So nagmamadali ako umuwi kasi nga si Amaya uhaw na sa tubig. Hindi ko rin alam kung yung tubig nila dito mainom ba. Kasi dun sa Greenland, mainom talaga dun yung tubig dun sa bahay. Kahit dun ka uminom sa may CR, pwede mong inumin eh. Pero dito, wala akong idea. So, bili na lang tayo ng mineral. Magkano lang naman yun. At kanina pa siya nauuhaw. Medyo may kalayuan yung kuhan dito. Pero pwede naman sang lakarin, 10 minutes. Okay lang yan. Kaysa mag-taxi. So, tsaga-tsaga lang. Bili lang naman ako ulit mamaya. Dito mga kabayan, parang yung mga salita nila parang mga Saudi, mga Arab ang tao dito. Kahit yung nasakyan ko kanina na taxi, Arab siya, tinanong ko siya. Kuwan lang, kinabahan lang ako kanina sa pagdadrive niya kasi kuwan, mabilis. Imbis yung kuwan lang na 40 minutes, naging 20 minutes na ata sa kanya, 25 minutes. Tapos panay siya sirbato sa harap pag mabagal. So, sabi ko kinakabahan ako nito kasi delikado, may bata akong kasama eh. Tapos ang tuloy niya magpatakbo, para siyang kaskasiro eh. Hindi siya makahantay pag nakuhanan siya sa unahan mga kabayan, wala na. Magagalit na siya. Gaya nito. So wala nang pedestrian din. Antay tayo eh. Pinakuha niya tayo. Pinalugar niya tayo. Yung iba kasi ayaw huminto. So pakiramdaman natin kung hihintuan nila tayo, ditso tayo. Pero pag hindi, ayan. Nagpapanik na ako kasi si Amaya, simula pa kanina nung nasa gate kami sa labas kanina ng bahay, yung sa my apartment. Kasi mga kabayan, nagka-problema talaga ako kanina sa link na binigay sa akin online. Kasi last week, na-open ko pa siya. Nandyan na yung code kung paano ka papasok, paano ka papasok sa gate, paano ka papasok sa kwarto, may code na. So ang na-screenshot ko lang yung password ng gate.
Ngayon, paghahanap ko sa link, kasi papasok na ako ng bahay, ang nangyari naman, hindi na ako makapasok doon sa link na binigay niya. Kasi mag-i-expire pala yun. Kaya ang ginawa ko, humingi ako ulit, nag-email ako sa kanya. Pero matagal pa ako nag-email sa kanya kasi hinahanap ko talaga kung saan na yun. Hindi, tinatawagan ko, hindi din siya sumasagot. Pero alam ko naman hindi scam kasi nasa booking.com siya eh. Hanggang nag-email siya, binigyan niya ako ulit ng link. Ayun, i-screenshot ko na lahat ng information. Nandun nakalagay na lahat. Halimbawa kung maglaba ka, saan ka pupunta, magbili ka ng grocery, pupunta ka sa bakery, restaurant, yun may guide na siya. Maganda yung gano'n na setup. Hindi naman kuwan yung sa amin. Hindi naman kamahalan yung nirintahan namin. Pero ayos na yun. At least meron kaming matuluyan dito. So anin mo naman yung mahal kapag wala ka nang makain. Ang importante, komportable ka lang mga kabayan. Pag nakakita ako dito ng mga itim, parang feel ko parang nasa Saudi ako eh. Kasi yan yung madalas kong nakikita doon, yung sa Saudi ako, yung mga itim. So, alam naman ng mga kababayan natin yan, yung mga nag-abroad sa Saudi na yung mga maiitim na mga tao, kung ano yun sila. Pero dito, hindi ko na alam. So, wala tayong idea. So, no-comment tayo sa ganyan. Pero siyempre, maging aware tayo dito. Kasi marami nagko-comment sa akin na ingat-ingat daw ako dito pagpunta sa mga mandurukot. So, nagulat naman ako. Sinasabi nila bakit may mga mandurukot din pala dito. So, ayun lang. So, salamat po sa paalala ninyo. Pero, yun, ingat naman tayo dito. Siyempre, hindi natin lugar ito. Dayo lang tayo dito. Punta lang tayo dito para mamasyal. Nakakapagod din siya mga kabayan pag punta mo dito, lalo na pag may kasama kang mga bata. Sakripisyo talaga. Kasi sa akin yung pinunta ko dito, hindi na ito para sa akin eh. Nawala na yung galak ko eh. Yung pupunta ka sa lugar na excited ka. Ang sa akin yun mga kabayan, yung makabakasyon ako sa Pilipinas, makapagpahinga ako, hindi ako magtrabaho. Ayun yung pinakamasayang part para sa akin. Pero itong Disneyland na to, ang nagplano nito si Juan si Mrs. Kasi yung mga anak, mga bata, yung nakikita nila yung mga karakter. So siyempre bilang isang magulang, ramdam natin yung feeling dati ba na gustong gusto mo yung isang bagay, yung ganito. Kung hindi naman nakakasira sa kanila, masaya naman sila. Kung kaya natin, ibigay natin. Kasi kailan pa natin ibigay kung wala na tayong pera. At least hindi naman natin sila inuuna talaga na kailangan. Ang sabi ko lang, kung yung mayroon talaga tayong extra, kung mayroon tayong budget, okay yun. Pero kung wala na tayo tapos pilit pa natin, tayo dito mga kabayan, no? Tapos dito na naman, paano magpasok dito room 4. ayan, Amaya, oh, bigyan mo kay Amaya yung tubig. Oh, painumin mo sa tubig kasi nauhaw na yan. Let's go inside, let's go inside. Yan lang muna kasi hindi ko kaya. Mamaya balikan ko. What's that? Ako. Ang tubig. I want water. I want water too. Oh, milk, you like? I want it too. Pa, di ba pharmacy mo nasa gawas? Ha? Pharmacy, di ba? Uy. Kaon eh. I want to go outside. Kuha siya Maya kanina pa. More? Ito, Ako parang yung pencil sugar. pang eh. Ako na yung sapin. Okay lang? Yun, kain po tayo mga bayan. Ito, luto na po. Yung ulam namin ngayon ay itlog, tapos yung manok. Mayroong talong din to. Doon pa to galing sa Copenhagen. So baka Tapos yung bukas. ilaw natin is not yung ilaw dito hindi na masyadong malakas. Siguro baka bukas maghanap ako ng isda doon sa may grocery store. Malapit lang dito yung supermarket, malalakad lang. Siyempre may isda yan dito para sa bawan namin ba. Para mayroon din tayong lakas at saka gulay.
Yun yung importante. Ano yung mga prutas naman dito. At least ngayon, kain tayo, itlog, tsaka manok. Busog na tayo dyan mga kabayan. Kasi yung panay tayo burger, mahal pa. At saka french fries, fast food. So yan, diskarte lang talaga sa buhay. Kahit saan mapunta, dala pa rin yung tipid. Kasi pa-social-social tayo, tapos maubusan tayo ng pera. Hindi man tayo tipid. Ano lang, hindi tayo sanay sa pagkain na burger, fries. Hindi, mga pa, hindi lang talaga kami sanay sa mga pagkain na fries, burger. Kasi kung sanay kami, sanay yung tiyan namin, ayun na lang kainin namin, di ba? Magluto-luto pa kami. Yung sikmura kasi namin, naghahanap talaga ng kanin. Kahit kayo naman tayo mga Pilipino, hilig talaga tayo kanin. Rice is life. Rice, kahit manok lang yan, itlog, mabusog na tayo. Yung french fries, paminsan-minsan ang burger, no? Pang snack lang yan sa atin. Catching the fish, oh what a sight. Very sick people and Nandito po tayo ngayon sa may laundry machine mga kabayan, no? Kasi maglaba tayo, marami na tayong labahin. So ang kagandahan doon sa apartment na tinuluyan namin, sa bandang baba lang ground floor, mayroon silang labahin dito. So ipapakita ko sa inyo. Ito po yung laundry area dito. So hindi pa ako nakagamit ng ganito, yung mag-online. So ito yung sabon niya dito, babayaran mo. Tapos ito po yung labahin natin, napakarami. Ayan o, kaso nakasulat po siya sa France. So kailangan ko siyang translate sa English siguro. Ito meron namang instruction. May English naman dito. Ayan, subukan natin ito. Dami nga kasi may labahan, wala na kami masuot. Ito po. Ilalagay na natin ito. Meron kasing nakalagay dito na ilagay daw natin sa kung anong number. Tapos doon natin ikot. Dito tayo sa may empty lang. Ito po empty po sa dryer. Ito naman washing sa baba. So ilagay natin. So yan, nalagay na po natin. So tingnan natin kung paano ito upaandarin. Dito mo pala siya babayaran mga kabayan. Tapos instruction niya yan. May 6 na instruction, sundan mo lang. Hindi ka makapaglaba mga pag hindi mo ito masundan at hindi mo babayaran dito online. Ayun, umandar na po ito. Yan. Babalikan na lang natin yung mamaya pag mag-dryer na tayo. Yan. Madilim ang dito ng apartment. May ilaw naman dito. Ayan. Ito yung apartment ko dito. Malaki yung apartment nila dito pero nagpupulibok siya. Mayaman pa may araw nito. Ayan. So dito ako sa number 4. Balikan na natin yung nilaban natin kung natapos na siya kasi 1 hour yung nakalagay. So medyo gabi na dito. Alas 12 ng gabi. Ayun, tapos na po siya. So ang gagawin natin, dryer naman natin ito. Ayan. So ito po yung dryer sa itaas. Kasama na po sa bayad ito. Ayan, nag-under na po siya. May bayad pa rin pala siya. 1.50 euro. 40 minutes balikan natin.